Abot na sa ikalawang palapag ng ilang bahay ang baha sa ilang bahagi ng Quezon City. Sa isang barangay, kinailangang patayin ang kuryente para sa kaligtasan ng mga residente. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra. Emil, mula kanina umaga hanggang ngayong mga oras na ito, masasabi ko na bahagya namang bumaba yung level ng tubig dito sa aking kinaroroonan. Pero marami pa rin po tayong mga kababayan na magpapalipas ng gabi sa evacuation centers. Sa Greenland Street, Barangay Bagong Silangan sa Quezon City, taas-baba ang bahang dulot ng ulang lalakas at hihina. Dagdag pa raw ang pagbaba ng tubig mula sa kabundukan. Nilagyan ng caution tape ang isang bahagi ng kalsada matapos umanong makuryente at mamatay ang isang aso. Si Mang Claudio walang balak lumikas. Ba't hindi ka lumilikas, sir? Although kailangan ko talagang i-monitor lang ang gawin ko ma'am kasi every year talaga ito na mayroon at saka yung mga kagamitan namin ay dapat namin iangat. Tulad ng namin sa mga tindahan namin, iniano ko namin nililigtas. Although yung mga anak ko nandun naman sa evacuation center. Si Mang Rodrigo, nakita ko na, ayan, ito yung pagkain niya. Pati yung kalan? Diyan ka nagluto? Bakit po? Hindi makapagluto sa loob ng bahay. Ano nga, matubig. May tubig? Saan po ba ang bahay ninyo? Sa likod. Okay. So, baha ho talaga, nakalubog. Hindi naman hanggang sa loob hanggang baybay. Ayon sa kapitan ng barangay, kailangan patayin ng kuryente sa ilang sityo para matiyak na ligtas ang mga residente. Sa ilang bahagi ng barangay, umabot ang baha sa ikalawang palapag ng bahay. Galing po ng Montalban area, galing po ng pababa po dito sa amin yan. Nagiging ano po rito, parang nga embudo nga po. Kaya patuloy ang pakiusap ng mga otoridad sa mga residente. Sakay ng bangka, pinasok ng pulisya ang ilang bahagi ng barangay na lubog sa baha. Pumunta na po tayo sa evacuation center ngayon. Hanggang maliwanag po, wag na po natin hintayin na dumilim pa. Sa evacuation center, umaabot na sa halos 3,000 tao ang lumikas. Binigyan ng mga tent ang bawat pamilya. Ang mga bata kahit paano'y may napaglilibangan. Ilan sa mga nakausap namin nung Sabado pa narito, gaya ni Irene na may 3 anak. Kahapon po sana bumaba kami nung mga alas 8. Tiningnan po namin, inabot kami po sa second floor. Balik po ulit kami dito. Kumbaga, pero yung mga bata dito na po talaga. Ang pamilya ni Aling Perina, lumubog hanggang bubong ang isang palapag na bahay kaya damit lang ang naisalba. Hindi na po nakuha ng mga anak ko. Gawa ng malaki na daw ang tubig. Electric fan. Electric fan. Speaker. Wala po. TV, ganyan. Wala po mga kalan namin. Mga super kalan. Fan yun nasira. Mga damit. Mga damit na iba. Nabasa. Nabasa ang damit na iba, ma'am. Kaya lang, yung iba naman nailikas. Dinala na lang po. Nung bumalik na sila, wala na silang dala. Kasi malaki na daw ang tubig. Sa evacuation center na ito, may hiwalay na tent ang mga alagang hayop. Nakalagay sila sa kulungan at meron ding bantay mula sa barangay. Sa iba pang bahagi ng Quezon City, humupa na ang baha pero nag-iwan ng basura. Tulad ng mga tinangay ng Agos sa Creek na tinanggal naman ng mga kawani ng lungsod. Ilang sako ang basurang nakuha nila. Santambak din ang mga kahoy at kung ano-anong bagay. Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan sa kahalagahan ng wastong pagtatapon ng basura. Emil, as of 12 noon sa Quezon City, ang bilang po ng evacuees ay nasa 1,700 families o katabas po yan ng may 6,000 katao. At dito sa Barangay Emil na aking kinaroroonan ay halos 3,000 po ang evacuees. Emil? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Isinailalim naman sa state of calamity ang Dagupan, Pangasinan dahil din sa malawakang pagbaha. Apektado ang libo-libong Dagupenyo. At nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy. Vicky, pasado alas 4 ng hapon kanina ay isinailalim na sa state of calamity ang Dagupan City dahil sa malawakang pinsala ng mga nagdaang bagyo na pinalalala ng habagat.
Hirap sa pag-usad ang mga maliliit na sasakyan sa Rizal Street, Dagupan City kaninang umaga. Binaha ang kalsada dahil sa walang tigil na pag-ulan na sinabayan pa ng high tide. Halos gatuhod na ang taas ng baha. Nakabota lahat. Kasi iwas po sa leptospirosis. Nagpatupad ng preemptive evacuation sa Barangay Maluwad. Baha na sa amin. Delikado po ba? Oo, nalipungan na nga ako eh. Marami ang tubig. Nagpadala din ng augmentation ang city ng bigas na 2 sako at saka sardinas at saka corned beef pang dagdag sa pagkain natin. Binaha rin ang ilang kalsada sa Kalasyaw dahil sa pag-apaw ng Marusay River. Nananatili sa spilling level ang ilog na umabot na sa 10 feet ang antas kaninang umaga. Yung ating sports complex ay meron po doong 45 families, equivalent po yan to 134 individuals. Meron din pong 14 families, equivalent to 42 individuals sa kani-kanilang mga barangay hall. Sa datos ng Office of the Civil Defense Region 1, umabot na sa 65 ang flooded area sa rehiyon. Mahigit 50 rito ay sa Pangasinan. Mahigit 215,000 individual ang apektado. Tiyakin yung welfare, kaligtasan ng ating pong mga mamamayan, especially po dun sa mga lumikas na, and then yung mga nasa high risk pa din po, na kung posible ay ilikas na sila. Nakataas sa red alert status ang Emergency Operations Center ng RDRRMC Region 1 at pinapaigting ang koordinasyon sa mga ahensya ng pamahalaan. Vicky, layunin ng state of calamity ang mabilisang paggamit ng pondo at resources para sa agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Kasabay ng pagpapatupad dito ang pagpapatupad din ng price control at pagbabantay sa overpricing at hoarding. Samantala, kanina ay sinuspindi na rin ng City LGU ang work government at klase sa lahat ng antas bukas. Samantala, Vicky, sa kinatatayuan ko ngayon dito sa Central Business District ng syudad, ang dating dinadaanan ng maraming sasakyan. Ngayon, limitadong motorista na lang po ang nakadadaan dahil sa mataas pa rin na antas ng tubig baha. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sa ibang balita mga kapuso, matapos ang 1 buwan lamang na panunungkulan, nagtalaga si Pangulong Bongbong Marcos ng kapalit ni Health Secretary Jose Britanio Pujalte Jr. Itinalaga bilang bagong Health Secretary si PhilHealth President and CEO Edwin Mercado. Ayon sa Malacanang, nagbitiw ang papalitan niyang si Pujalte dahil sa kadahilan ng pangkalusugan. Wala pang 1 buwan mula nang maupo sa pwesto si Pujalte at sa loob lang ng panahong iyon, inireklamo siya ng mga health advocates sa ombudsman kaugnay ng irregularidad umano sa pagsuspindi sa pagbili ng gamot para sa tuberculosis. Bagay na itinanggi ni Pujalte. Nauna lang sinabi ni Pujalte na ayaw niyang madali ng proseso at handa siyang magsumite ng kaukulang dokumento. Itinanggi rin niya ang sumbong sa Malacanang ng umano'y pagsusugal sa isang kasino. Iginit niyang official business, kaya siya nasa isang hotel. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Shoppee's Odas Bia fans ang pumalbos sa kilig this weekend sa first concert ni Dustin Yu at Bianca De Vera na Love Actually. Actually nga, napuno ang venue kahit pa umuulan. May chika si Nelson Canlas. Kahit matindi ang ulan, punong-puno ang New Frontier Theater sa Quezon City para sa kauna-unahang concert ni Dustin Yu at Bianca De Vera na Love Actually. Na-surprise ang Sheffies o ang Dustia fans na lumabas ang dalawa mula sa gates ng theater at naglakad patungo stage habang kinakanta ang opening number. Nakakatuwa nung lumabas kami kanina, overwhelm kami sa pagmamahal, but at the same time, tagal kasi namin inantay ito. Bukod sa nakakakilig na performances, ultimate fan service din ang mga palaro. Maraming salamat at maraming pinagdadaanan yung mga Pinoy, pero talagang binigyan nila kami ng pagmamahal na para sa akin walang makakapantay. Ipinadama din ni Dustin at Bianca ang pagmamahal at paghanga para sa isa't isa.
Dustin, thank you so much for everything. Maraming salamat. And please know that I'll always be here for you and I'm always proud of you. Matagal ko itong hinintay para sa kanya. Magkaroon siya ng sarili niyang concert. Bonus na lang nakasama ko. Para sa kanya to. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.